Pag-uusapan natin ngayon ang paghiling bilang refugee sa Canada. Ang Refugee Protection Division ay isang sangay ng Immigration and Refugee Board of Canada. Pinapasyahan nila kung ang mga tao na humihiling bilang refugee ay convention refugee o taong nangangailangan ng proteksyon. Hindi ka pwedeng maging citizen ng Canada upang humiling ng proteksyong pang-refugee. Ang convention refugees ay mga tao na umalis sa kanilang bayan at may tunay na kinakatakutang kapahamakan dahil sa kanilang lahi, relihiyon, kabansaan, paniwalang pampolitiko, at pagkakasapi sa isang grupong sosyal. Ang mga taong nangangailangan ng proteksyon ay yung mga tao na ang dahilan ng pagpapaalis sa kanilang bansa ay nababatay sa mapanganib na parusa, panganib sa kanilang buhay, at panganib sa malupit at hindi pangkaraniwang pagtrato o kaparusahan. Kung nais niyong humiling bilang refugee, kausapin niyo ang isang opisyal na imigrasyon sa pagpasok niyo sa Canada, halimbawa sa Canada Immigration Center o sa Canada Border Services Agency. Sabihin niyo na humihiling kayo bilang refugee. Maaari kayong tanggihan kapag nabigyan na kayo ng proteksyon bilang refugee sa Canada o sa ibang bansa. Dati na kayong tinanggihan, mayroon na kayong dating kahilingang tinanggihan at pinagpasyahang dapat isangguni sa Refugee Protection Division o binawi o pinagwalang bahala. Tinanggap na kayo bilang isang convention refugee sa ibang bansa at maaari kayong ipadala o isauli sa bansang iyon. Dumating kayo sa Canada na galing sa isang bansang walang panganib at maaari kayong humiling ng proteksyon bilang refugee sa bansang iyon. O kayo ay panganib sa seguridad ng Canada, lumabag kayo sa katarungang pantao, nakagawa kayo ng seryosong krimen o nakasali kayo sa organisasyong kriminal. Kung kayo ay maaaring humiling, ipapadala ang hiling sa Refugee Protection Division ng Immigration and Refugee Board para pagpasyan. Kailangan kayong magkumpleto ng basis of claim at bibigyan kayo ng notice to appear na sinasabi kung saan at kailan ang paghuhukom sa Refugee Protection Division. Maaari kayong magpatulong sa isang tagasalin sa pagkumpleto ng basis of claim. Kinakailangang totoo at kumpleto ang inyong basis of claim sa taktang panahon. Kapag humiling kayo sa pagpasok nyo sa Canada, dapat ibigay nyo ang mga kailangang dokumento sa Immigration Refugee Board bago makaraan ang 15 araw mula noong ibinigay ang inyong hiling sa IRB. Kung binigay nyo na ang inyong hiling sa loob ng Canada, dapat nyong dalhin ang basis of claim at ang mga kinakailangang dokumento sa inyong interview. Ano ang mangyayari kapag naibigay na ang inyong hiling? Pakikinggan ng Refugee Protection Division ang inyong kaso sa nakatakdang panahon depende sa pinanggalingan ng Designated Countries of Origin. Ang Designated Countries of Origin ay isang listahan na pinagbabasihan sa mga faktor katulad ng tinatawag na rejection, withdrawal, at abandon rates, at ang mga katarungang demokratiko at lipunang sibil ng bansa. Gaganapin ang paghuhukom sa nakatakdang panahon depende sa pinanggalingan bansa. Kung nanggaling kayo sa Designated Countries of Origin at binigay nyo ang hiling sa opisina sa loob ng Canada, bibigyan kayo ng petsa na hindi lalampas ng 30 araw. Kung nanggaling kayo sa Designated Countries of Origin at ibinigay ninyo ang hiling sa pagpasok sa Canada, bibigyan kayo ng petsa na hindi lalampas ng 45 araw. Kung hindi kayo nanggaling sa Designated Countries of Origin, bibigyan kayo ng petsa
na hindi lalampas ng 60 araw. Ano ang maaaring gawin kung tanggihan ng Refugee Protection Division ang inyong hiling? Maaari kayong umapela sa Refugee Appeal Division sa loob ng 15 araw pagkatapos matanggap ang nakasukat na hatol. Hindi lahat ng humihiling ay maaaring umapela. Dapat magbigay ng 3 kopya ng Notice of Appeal sa Refugee Appeal Division. Mga dokumento lang ang karaniwang pinagbabasihan ng apela. Bisitahin ang mga website kung kailangan ang dagdag na impormasyon at tulong.